So pangkalahatan, lahat ng nakatira sa tubig, kahit na siya ay nakatira sa pagitan ng tubig at lupa, ang tawag naman diyan ay barmai. So ito paliwanag ko sa inyo, idinagdag ko lang ito kasi nasa pintuan tayo ng tahara. Ang tawag sa fiqh, sa batas ng fiqh, na may hayop kasi na ang buhay lang niya sa tubig lang talaga yan. May hayop naman na saan nakatira? Sa lupa at tubig. Take note, kapag ang hayop na yan ay nabubuhay sa dalawa, pangkalahatan, ang hatol sa kanya saan? Tubig o lupa? Tubig. Pag nabubuhay sa dalawa, ibig sabihin, galing sa tubig yan. O galing sa lupa. Okay, tanungin ko kayo. Ano mang hayop na pwedeng mabuhay sa lupa at pwedeng mabuhay sa tubig, asan ang original niya? Sa tubig. Sa tubig ang original niya. Saan diyang nabubuhay lang siya sa? May alam ba kayo na ang nabubuhay siya sa lupa pero nabubuhay rin sa tubig pero original niya sa lupa? Meron ba? Wala. Original tubig yan. Kaya lang, tulad ng tagong nabubuhay sa lupa. Tulad ng buhaya, nabubuhay sa lupa. Maliban lang sa munisipyo, hindi mabuhay sa lupa yun. Sa tubig. Buhay lang sa munisipyo, pero hindi pwedeng mabuhay sa ano yun. Sa tubig yun. So, ang hayop na nabubuhay sa lupa, na pwedeng mabuhay sa tubig, nabubuhay sa tubig, at pwedeng mabuhay sa lupa, lahat yan sa tubig galing. Kaya ang hatol pa rin sa kanya, halal pa rin. Kasi yung iba, sabi nila, kailangan daw ang pawikan, katayin daw muna. Ang buhaya ay haram. Ang pananaw ng karamihan sa ulama, lahat ng hayop na haram sa lupa, lahat ng hayop na haram saan? Sa lupa. At matatagpuan mo ang katangian niya sa tubig. Haram yan sa pananaw ng karamihan sa ulama. Ipapaliwanag ko sa inyo yan. May mga hayop kasi sa lupa na haram, bali matatagpuan siya sa dagat, yung katangian niya. Halimbawa, baboy. Haram ang baboy, halal. Haram. Mayroong tinatawag na baboy ng dagat. So dahil dito, tinawag siyang baboy ng dagat, haram yun ayon sa pananaw ng karamihan sa ulama. So ano ba ang ustadang bawal? Okay, so bago tayo pumasok sa, lagi ko natatalakin muna kasi ito pinapalawa ko lang kaalaman nyo. May mga hayop, kailangan natin kasi makilala, ano ba yung mga hayop na haram? Kasi ang mas marami kasi sa mundo, haram o halal? Halal ang marami sa mundo. Bilang na bilang ang haram. Kaya ang pag-uusapan lang natin, ano ba ang haram? Kasi kung pag-uusapan mo ng halal, kahit na bilangin mong prutas, hindi mo kaya bilangin. So ang pag-uusapan lang natin, ano ba yung haram na hayop? So dito pag-uusapan natin, kasi sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng nakatira sa dagat, halal. Kung ganun, ano ba yung mga haram?